Mga kabayan, nagkakatotoo na at nangyayari na ang kinatatakutan ng mga senador kapag hindi pa nagsalita at umaksyon. Itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa panawagan ng marami na ipatigil na ang operasyon ng mga pogo sa buong bansa. Ayon kay Senator Win Gatchalian, bukod sa iba't ibang modus, pang-scam at sandamakmak na illegal na gawain ng mga dayuhan at sindikatong Chinese, apektado na rin ang ating mga kababayan kung paano sila nabubudol ng mga tusong dayuhan na hangad lang ang pansarili nilang kapakanan. Matatandaan na sa nakaraang pagdinig sa Senado, ikinagulat ng mga senador kung paano nagagawa ng mga sindikato na maging incorporator ang mga vendor sa palengke para gamitin nila sa kanilang modus kung saan ay wala namang kaalam-alam ang mga inosente nating mga kababayan. Bakit kayo napili na maging incorporator nito? Iyon nga po, wala pa po kasi akong idea since nakasama po ako dun sa list ng mga pinapasa po, nasa DOJ na. Which is sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nandoon. At naniniwala ako na hindi kayo incorporators nito. Ako naniniwala ako kasi pinuntahan namin isa-isa yung mga bahay. Yan po magpapatunay na itong mga sindikato na ito walang pakialam ho na maglagay ng mga peking pangalan. At kung mahuli, hindi sila yung mahuhuli at makakasuhan ng no bailable offense itong mga inosenteng mga tao. Ayon kay Gatchalian, masyadong matatalino at magagaling pagdating sa mga kalokohan ito mga tusong inchik dahil halos lahat ng mga panloloko ay nagagawa nila hindi lang sa mga inosente natin mga kababayan kundi maging sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno kasama na ang ilang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan na napapaikot nila gamit ang pera. Ayon pa sa senador, nakapanlulumo kung iisipin dahil ultimo mga vendor sa palengke ay idinadamay pa nila. Dahil dito nasermonan tuloy ng senador ang pagkor dahil sa kanilang kapabayaan na i-monitor ang mga POG operator na kanilang binibigyan ng license to operate. At yung mga kasamahan nyo, sila Telma Laranan, Rowena Evangelista, Rita Iturralde, mga taga-Concepcion rin ho to? Possible po, kaya lang po kasi sa palengke ko lang naman sila nakikita sa pwesto nila. Si Rowena is vendor? Rowena Evangelista po, vendor ng siya. gulay. Si Thelma? Vendor ng almusal sa umaga. Si Rita? May isang pwesto na nagtitinda siya ng mga inasal. So in simple inspection na makakatulong para hindi maabala sila Merly at iba pa mga kasama niya, ba't hindi nagawa ng PAGCOR? It's in your guidelines. May probity check dito sa guidelines. You violated your own guidelines. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, kumpleto ng mga ekspertong tao itong mga sindikatong Chinese na ito kung saan ay nakakagawa sila ng mga pirata at napepeke ang mga signature ng ilang individual gaya ng ginawa nila sa mga inosenteng vendor sa palengke para gamitin ang incorporator sa kanilang kumpanya. Kaya ayon sa senadora, napakadelikado at nakakabahala na kapag hindi ito natuldukan ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lalong madaling panahon. May pangalan at signature ninyo. Sinasabi nyo bang fake signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel. A supposed co-incorporator of Hongsheng. Ayon sa kanya, wala siyang kamalay-malay na siya ay sinama bilang incorporator. So, paano kayo nakuha bilang co-incorporator? Kasi, at saka sa Articles of Incorporation ng Hongsheng, may pangalan at signature ninyo. Sinasabi nyo bang fake signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano mag-ano ng corporation. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. Alam nyo ba kung paano kayo nakuha bilang di umanong co-incorporator niya? Wala po akong idea. And so, sinasabi nyo, yung signature nyo daw, di umano, dun sa Articles of Incorporation, ay fake. Opo. Sa pinakahuling update sa kaso ni suspended Mayor Alice Go, sinabi ni Senator Win Gatchalian na wala ng lusot itong si Mayor Alice at wala na siyang idadahilan para magsinungaling pa dahil sa sandamakmak na ebidensya na magdidiin sa kanya.
sa ginawa niyang panluloko hindi lang sa mga mamamayan ng Bambantarlac kundi maging sa buong bansa. So, nagtugma-tugma na yung mga story. So wala na siyang lusot, sir, on that aspect? Wala nang lusot. Airtight na ito. At kahapon rin narinig natin na ipa-file na ng PSA cancellation ng kanyang birth certificate. Kung nag-cancel yung kanyang birth certificate, obviously hindi na siya Filipino. The next step naman ko waranto para matanggal siya sa pwesto dahil hindi na siya Filipino. Sa huli, sinabi ni Gatchalian kay suspended Mayor Alice Go na total ipit na rin naman siya at wala na siyang ligtas kaya dapat pangalanan na rin niya at ibunyag sa publiko kung sino-sino pa ang mga sangkot at mga bigating tao na nasa likod ng controversial na issue sa illegal na pogo sa buong bansa. Well, mag-attend siya sa Senate. No? At ang advice ko siguro, magsabi siya ng totoo. Dahil in evidence, hindi na nila ma-disprove yan. Masyadong very clear na, daming corroborating evidences at mahirapan na siyang magsinungaling. No? So magsabi na lang siya ng totoo at sabihin niya kung sino yung mga nasa likod nitong pogo, sino yung tumulong sa kanila para makakuha ng late registration. Tulungan niya na lang yung bansa natin na maayos yung sistema natin at mahinto yung mga criminal activities na nangyayari sa atin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sa Articles of Incorporation ng Hongsheng, may pangalan at signature ninyo. Sinasabi nyo bang fake yung signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel. A supposed co-incorporator of Hongsheng. Ayon sa kanya, wala siyang kamalay-malay na siya ay sinama bilang incorporator ng Hongsheng. Ms. Merly Joy Manalo Castro. Ms. Castro, sa SEC registration po ng Hongsheng, incorporator po kayo ng kumpanya. Ano pong alam nyo tungkol sa illegal operations ng Pogo na ito? Actually, wala po talaga akong idea. Nung napadalan lang po ako ng letter nung unang invitation, kasi dahil hindi ko naman po kilala yung company nakalagay doon, nag-search po ako nung gabing yun. At the same time po, doon ko po nalaman lahat ng information about sa company. So, hindi nyo kilala yung Hongsheng na kumpanyang iyan? Hindi ko rin po alam kung saan papunta, kung ano po yun. Wala po akong idea kasi po, trabaho-bahay lang po ako. So, paano nyo nakilala yung ibang co-incorporators ninyo? Nalaman ko lang po kasi yung mga pangalan nung lumabas ng Friday night. Nakasama po ako dun sa list ng mga pinapasa po na sa DOJ na. Kasi sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nandoon. Nalaman ko lang nga po kasi nung unang letter nyo, tapos may sumunod po kasi letter from BIR, closure daw po nung ng Hongsheng. And pumunta po ako sa BIR to inform them na wala akong ipapasang papel kasi hindi po ko connected. Ang sabi po sa akin doon, gumawa daw po ko affidavit para ma-identify na hindi po ko kasali doon. So, paano kayo nakuha bilang co-incorporator? Kasi, at saka sa Articles of Incorporation ng Hongsheng, may pangalan at signature ninyo. Sinasabi nyo bang fake signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano mag-ano ng corporation. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. Alam nyo ba kung paano kayo nakuha bilang di umanong co-incorporator niya? Wala po akong idea. And so, sinasabi nyo, yung signature nyo daw, di umano, dun sa Articles of Incorporation, ay fake. Opo. Meron po kaming kopya nung signature ninyo at TIN number ninyo. Papakita ko din yung nasa SEC documents ng Hongsheng. I-note ko lang na yung TIN number ninyo di umano doon sa Hongsheng articles ay iba dito sa TIN number nyo dito sa totoong BIR ID nyo. Yung inilagay na TIN sa pangalan nyo kuno doon sa Hongsheng Articles of Incorporation, iba.
Iba ang numero. Yes, ma'am. Iba po. Hindi ko po tin-number yung nasa upper part. Andyan yung di umanong pirma ninyo. Ano ba yan? Nag-effort ba sila na i-forge yung pirma nyo? Pero iba yung BIR number. Dahil dun sa Hongsheng Articles of Incorporation, ang TIN number ninyo daw ay 265-820-742-000. Ms. Merly, dito, yung pirma sa Hongsheng Articles of Incorporation at yung totoong pirma nyo, parang similar, parang magkamukha or magkahawig. Anong comment nyo dito? Hindi po ako pumipirma nung nasa upper part po. Yung tunay ko pong pirma yung nasa ID po mismo. ID ko po yan. Pero 'di ba kung unang titignan lang, maaring sabihin na parang magkatulad. Anong comment nyo doon? Hindi po ako yung pumirma sa upper part. Maitanong sa BIR, Attorney Tibayan, meron na pong update dun sa TIN di umano ni Ms. Castro sa Articles of Incorporation ng Hongsheng? Yes, Madam Chair. Upon checking our system, it seems that the TIN assigned to Ms. Merly Castro in the SEC Articles of Incorporation does not belong to any individual. With the permission of Ms. Merly Castro, may we also verify the correct TIN of Ms. Castro? Ms. Merly, ano nga po yung tamang, totoong TIN number nyo? 212000. Yes, ma'am. We'd like to confirm that the details of her TIN on the ID presented is consistent with that in our system. Sino yung mga kasama ninyo di umano na co-incorporators? Ayon po dun sa nakita kong list nung nilabas po nung 21, si Telma Laranan po, yung kilala ko, si Rowena Evangelista, at saka si Rita Iturralde po. Paano mo sila nakilala? Way back po kasi 2018, nasa bayan po ako ng Concepcion nakatira dahil may computer shop po ako doon. Si Rowena po, Evangelista, nagtitinda po yan ng gulay sa palengke, owner po siya. Tapos po si Telma Laranan po, nagtitinda lang po ng almusal sa umaga, sa palengke rin po. Tapos si Rita Iturralde po, nakikitinda, ihaw-ihaw po na inasal sa bayan din po ng Concepcion. So, bukod po sa inyo, na nagulat na lang na charge na kayo bilang di umanong incorporator ng Hongsheng, mayroon pa kayong kilalang tatlong babae, sina Ms. Rowena, Telma at Rita, na pare-parehong nagtitinda. Isinama din po sila bilang di umanong incorporators ng Hongsheng. And handa naman po kayong sabihin yung facts tungkol sa sarili ninyo dun sa DOJ para hindi na kayo maisama sa kaso. Handa naman po dahil wala po talaga akong kinalaman dito. Tignan natin yung AMLAC. So the AMLAC will file cases against the airport. Yes, base dun sa hearing, magpa-file na sila ng cases. Target nila in 2 weeks. So, magiging cases against Alice Go and in other words, may nakita silang evidence, very strong evidence na mga nila. Directly si Mayor. Directly si Mayor Go. Okay. Sir, doon sa pinakamalaki rin kahapon was the fact na may dalawang house. Ayan. Take mo ba? Actually, kahapon ko lang nalaman yan. So I communicated with NBI kanina to get the details. Wala kasi nang binibigay. Pero itong Alice Go nag-register at kumuha ng NBI clearance 2005. That's exactly the same year nung late registration ni Alice Go. So, hindi ko pa masabi kung ano nangyari, kung ito ay isang computer error or talagang merong original na Alice Go at kinopya lang ni Mayor Alice Go yung original na Alice Go. So wala pang update, sir, doon sa analysis ng fingerprint? Wala pa. Kaya finalo up rin namin kahapon, wala pa. Pero ongoing na yan. Yan naman magpo-prove na si Guo Huaping at si Alice Go ay isa. Dahil si Alice Go, si Mayor Alice Go, meron din siyang NBI clearance na kinuha, I think,
mga late 2000s nila. So yung magpo-prove na isang tao lang sila. Pero ako, confident ako isang tao lang sila. Dahil obvious naman doon sa picture na siya yung siya si Go Huaping. And sabi rin ng AMLAC, sir, yung name Yes. doon sa bank. Doon sa kahapon din sa hearing, tinanong namin dahil kung nagbubukas ka ng bank account, kailangan mo ipasok yung mga personal information mo. Your name, your surname, including your mother's maiden name. At according to AMLAC sa hearing, sinulat ni Mayor Alice Go na kanyang mother's maiden name ay Wenyi Lin, na maraming variations rin. But basically, yun na rin, si Wenyi Lin. That corroborates with the story ng mga taga-Valenzuela na pinapakilala si Wenyi Lin, o Winnie Lin, as her mother. And also, tugma yun sa BOI records na si Wenyi Lin, dineclare niya yung kanyang mga dependent children. Isa doon yung dependent daughter niya na si Go Huaping. So, nagtugma-tugma na yung mga story. So wala na siyang lusot, sir, on that aspect? Wala nang lusot. Airtight na ito. At kahapon rin na narinig natin na ipa-file na ng PSA cancellation ng kanyang birth certificate. Kung nag-cancel yung kanyang birth certificate, obviously hindi na siya Filipino. The next step naman ko waranto para matanggal siya sa pwesto dahil hindi na siya Filipino. Sir, pero sabi nung abogado ni Mayor Alice, parang sobrang unfair naman daw yung pag-cancel ng kanyang birth certificate kung mga mali-maling entries lang ang issue at para matanggal yung kanyang citizenship. Nagsinungaling yung father niya. Hindi mali-mali yung entries yun. Deliberate yung pagsinungaling. Hindi nangyari sa isang birth certificate kundi sa 4 na birth certificate mo. So, hindi mali-mali yun. Talagang deliberate lies at nagsinungaling. So, pag pinayagan natin to, parang sinasabi na natin sa ibang nagle-late registration, pwede kang magsinungaling. No? At pwede kang magbigay ng mga peking impormasyon para makuha mo yung peking nationality. So, hindi magandang mensahe yan sa mga nagtatangkang gamitin itong late registration para sa kanilang peking nationality. Sir, yung previous interview ko dun sa abogado ni Mayor Alice before the hearing kahapon, ang sabi niya is nandito pa sa Metro Manila si Mayor Alice, but yesterday the mayor did not show up. Sa office niyo po ba may information kayo where the mayor is? Kahapon sinabi ng Bureau of Immigration, nandito pa si Go Huaping, nandito pa si Alice Go. So, meron na rin lookout para sa kanya all over the country. So, ibig sabihin na pag lalabas siya sa mga airports natin, pwede siyang i-detain, no? Dahil meron ng lookout. Lalong-lalo nang nag-file na yung PAOK ng kaso, so ongoing yung kaso na sa human trafficking. So, nandito pa siya. Nandito pa siya. Sir, has your office tried looking for the other Alice Go? We have to get first yung information sa NBI kung talaga bang merong records. Like for example, I would assume na kung totoo itong taong to, pumunta siya doon, baka may CCTV, baka merong, iba pag pumupunta ka, nagsa-sighting ka. So baka may ibang information na magpapatunay na itong isang Alice Go ay totoong tao. Kung may CCTV, mas maganda para malaman natin. So, but based on records right now, lumalabas parang may 2 Alice Go. Pero nalaman ko itong, parang narinig ko itong unang Alice Go, one time lang kumuha ng NBI clearance noong 2005. So, tingnan rin natin yung angulo na yun. So, medyo raw pa yung information na mag-conclude. Sir, bakit kaya kailangan mag-steal ng identity if ganun na yung case? Well, in my personal theory ko ito, siguro iniisip nila na maganda na meron ng existing na tao. Nangyayari rin yung identity theft. Nakita rin natin to sa mga ibang late registration. Ang ginagawa nila, kumukuha sila ng pangalan ng patay o pangalan ng mga nawawala at linalagay nila doon sa peking birth certificate. So, nangyayari rin yun. No? So, ang theory ko lang ay gusto nila siguro may totoong tao talaga. But that's my own theory. Para makapasok and to do everything else. Yeah, para ma-register yung makuha, para magamit nila sa late registration.
Last na lang, sir, sa Bayan Council mo. Ay, sorry. Kung babalikan ka. Sir, on Alice ko pa rin. So, nakasagpina na siya. If hindi siya pumunta next hearing, May mag-i-issue ng Detained na warrant. siya. Mag-i-issue ng warrant of arrest at ibibigay yan sa kapulisan natin para to implement. So that's the next step. Kung hindi siya pupunta, mag-i-issue ng warrant na para physically aarestuhin siya at dadalhin sa Senate. paano yung parents kayo? Yung parents niya, wala na tayong magagawa doon dahil nasa abroad na. Sinabi na ng Bureau of Immigration. At sa akin, flight is a sign of guilt. So tumakbo na sila. Again, Chinese citizen sila, so wala naman silang obligation manirahan dito sa atin. So mahirapan na tayo i-implement yung subpoena sa kanila. Pero yung iba, as far as we know, nandito pa sa Pilipinas. Sir, yung hindi niya pag-attend, do you think it's a sign of guilt? I would say na naiipit na kasi siya at napo-corner na at lumiliit na yung kanyang mundo at lumalabas na yung mga ebidensya na siya si Guo Huaping at the more she will answer and the more she will lie, magagamit yan against her in court. So I think hindi siya nag-attend dahil malalagay talaga siya sa mapapwersa siya magsinungaling o mapapwersa siya magsabi ng totoo. Sir, last na Alice, ano pong ma-advise niyo sa kanya considering na pwedeng maglabas ng warrant? Well, mag-attend siya sa Senate. No? At ang advice ko siguro, magsabi siya ng totoo. Dahil in evidence, hindi na nila ma-disprove yan. Masyadong very clear na, ang daming corroborating evidences at mahirapan na siyang magsinungaling. No? So magsabi na lang siya ng totoo at sabihin niya kung sino yung mga nasa likod nitong Pogo, sino yung tumulong sa kanila para makakuha ng late registration. Tulungan niya na lang yung bansa natin na maayos yung sistema natin at mahinto yung mga criminal activities na nangyayari sa atin. Sir, sorry, meron pa pala. May kasama sa presentation yesterday. Ayan si Mayor Alice, may Cassandra. Si Cassandra, yes. And ito, sino yan, sir? And ito po, may picture rin with PRRD. Yeah. So, would you know, sir, anong details nitong pictures na to? Yeah, unfortunately, si Cassandra, in-invite namin, hindi pumunta. Sentro siya dito sa Porac Pogo Hub. Nakita namin siya yung nag-apply para sa Lucky South 99. Yung kanyang pangalan nasa Whirlwind Corporation as one of the incorporators. So, sentro siya dito sa investigation ng Porac Pogo Hub. May pictures rin lumabas kahapon, nakasama niya at inamin rin ni Porac Mayor, Mayor Kapil, si Cassandra Ong. So, sentro siya. At since hindi pumunta lahat ng mga inibitahan namin at mga may-ari ng Lucky South 99 at Whirlwind, malalaman mo na talaga may problema. Kasi kung wala kang tinatago, dapat pumunta ka na on the first hearing. At alam mo naman may hearing. This was all over the news. So hindi sila pumunta. So makikita natin na tingin ko maghahanda sila magsinungaling rin or lilipasin lang nila ito hanggang mamatay yung issue. But definitely, hindi kami titigil hanggang mapuwersa silang pumunta sa Senado. If ever di sila pupunta next year, magsusupi na rin kami. Sir, ito, big boss ba yan ng Pogo, illegal po? Ito pong guide. Hindi ko siya ma-pinpoint, no? Hindi ko siya ma-pinpoint ngayon. Or does this prove na may connection siya talaga sa... Yes, prove yan na si Cassandra Ong at si Alice Guo ay magkakilala. No? And if you look at the pictures, si Cassandra Ong is not an ordinary person. Meron siyang big bike. There are pictures also ni Alice Guo na may big bike rin siya. Nakita rin namin yun. So, they share the same hobbies. Again, these are all personal observation and analysis. Ito kaya, sir, anong connection with PRRD? Alam mo, as politiko, in picture with PRRD, as politiko, dami nagpapapicture sa mga politiko. No? So, I don't want to speculate on that. Baka nagpapicture lang sa kanya. Maybe during the time of PRRD, nung presidente siya, alam naman natin, maraming nagpapapicture. So, presidente siya, baka nagpapicture. So, I don't want to speculate on that aspect.